Magandang araw. Welcome to Basta Dabawenyo. Huwag po kayong magugulat kung bago yung mukha na humaharap sa inyo ngayon. This is a very special edition. Ako po si Trixie Cruz Angeles at kasama ko po aking co-host si Mr. Mark Lopez. Magandang araw Davao at maraming salamat po dito lalo na kay Mayor Sebastian Duterte na tayo po ay naimbitahan dito ngayon, attorney, and ako'y excited dahil marami tayong pag-uusapan. Ang ating special guest ay walang iba kundi ang ating pong pinakamamahal na Pangulo ng ating bansa, ang ating kinikilalang Pangulo ng bansa, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Good evening. Welcome to Davao, Trixie and Mark. And my warm greetings to all of you nakikinig ngayon. Kung meron, sana. I'm sure meron, sir. Exciting topic natin and it's timely, sir, kasi kakatapos lang ng State of the Nation address ng ating Pangulo, si Ferdinand Marcos Jr. At may mga observations tayo and we'd really like to hear what your observations are as well. If we can take it apart para sa mga taong bayan. Mark, what do you think? Yes, and yun nga, nagkaroon tayo ng SONA ngayong ng nakaraang araw at maraming sinabi doon ang Pangulong Marcos at gusto nga nating malaman sa ating dating Pangulong Duterte kung ano ang kanyang saloobin tungkol dito. Well, there is something I must confess to the public. I was listening to the SONA of the President, pero at the same time may ginagawa ako. Yes, sir. So yung attention ko minsan na napupunta doon sa ginagawa kong iba, but most of the time nakikinig rin ako. And while talking about the budget and the business of government and how it is faring, yun ang probably I would answer it along the way. And of course, send over the questions outside of the box na dapat malaman ng tao. So, primarily, yung SONA kasi delved into, well, it was a reporting. Ang basis nito, of course, para lang sa ating mga tagapakinig, ang ating saligang batas nagre-require na once every year ang ating Pangulo ay magre-report sa taong bayan ng estado ng bayan. So, this is the state of the nation. Ngayon, yung definition ng state of the nation, medyo malawak yan. Pero in this particular instance, sir, may ang primary observations, let's get right into it, Mark, sir. Isa sa mga na-observe namin na pangyayari dito ay may mga binabanggit. And of course, we know, expected yan every year, sir, di ba? Ang ating Pangulo ay, syempre, may konting yabang yan. Ito yung mga nagawa namin, di ba? Ito yung administrasyon. Particularly, itong administrasyon na to. Oh, yes, sir. Kasama ako dyan, mga ganun. Yes, sir. So, we know that already. Pero dito, sir, given, kasi medyo, alam naman natin, medyo maraming komento tungkol sa administrasyon na ito, medyo mataas yung expectations, di ba? Meron tayong mga nakikita, mga pre-SONA rallies and all that. May mga nag-i-expect na may reports on growth, on projects that were completed. The economy. And so on. Oo. Pero ang primary na napansin ko dito, ewan ko sir kung napansin nyo din, yung mga binabanggit ng ating Pangulo ay yung mga na-accomplish, sinasabi parang accomplishment, pero ang totoo niyan, obligasyon naman nilang gawin. Halimbawa, sir, for example lang, meron siyang pautos na sa mga barangay na mag-clean up, maglinis. At very happily, nag-report pa siya kung ganong karami o ilang toneladang basura ang nakolekta ng mga barangay. Ngayon, of course, nasa national interest yung paglilinis. Pero sir, hindi ba yun naman ang trabaho ng barangay? Well, part of governance is
from the national, local, and barangay level. Sanitation, law and order is part of the all levels of government. Ito namang ano kasi, itong sanitation drive, Yes, sir. maganda yon, and it can be done. And I hope that we can encourage government and the barangays all over the Philippines that they can do it without the prodding of the national government. And if they can do that, we will be most happy. Ang problema nito is ganito. Part of that is the ecosystem. Yes, sir. Ngayon, i-collecta mo yung garbage, saan mo ilagay? Kasi you just cannot dispose of the garbage system in one lot there. It might not really be a sizable thing, but still you have the sanitation guys going there. What are the disposable thing that you can throw in that maraming ano yan, and it requires a learned guy in government down to the barangay level to see to it that the clean up drive or the disposal of the garbage must be placed in or whatever. Pero may bihira ito ditong sa private would accede to that kind of request to be a disposal thing. So it must be government. The only thing, Trixie, is that wala tayong uniform policy dyan. May merong designated sanitation depot na talagang safe, and you have to sort out the toxic, the harmful The recyclable. mga ano na hindi naman pwede Segregation. so this has to be segregated and disposed properly in another area. Sir, Wala yan. So medyo Wala pa tayong national policy. meron, actually, sir. Meron tayong solid waste management law. Yeah. Dun sa pollution laws natin. Meron pa nga tayong quasi-judicial body sa loob ng DENR na nag-hear ng administrative cases dito, yung Pollution Control Board. Pero, sir, itong SONA, hindi ba inadvertently na i-expose niya na hindi nga po na i-execute yung batas na ito? no, it's DENR ito, sir. the office that facility in government that you mentioned, even during my time, is not there. It has never been there in most of the. In the Yeah. I suppose regions. We do not have the personnel, and government has not really planned this course of action to deal with this problem, simply because walang tao. And Hindi ba ito part of the devolution sa local government? Yes. Yes. The problem is the funding also. Sir, given kasi na may Mandanas ruling at mas malaki na yung share ng mga local government pagdating sa national taxation, hindi ba dapat sinasama na yan ng LGUs? And if hindi nila sinasama, hindi ba trabaho ng DILG to ensure na yung mga LGUs will be executing that? Yes. Foremost would be the DNR. Yes, sir. DNR national, DNR local. Yes, sir. Yun ang mga driver dyan sa mga kinarya na yan. Then the DILG, the close supervision. Yes, sir. Wala akong nakikita ang cooperation yan dito banda sa
not an interagency thing that to deal with this kind of not really problem, but this kind of mechanism in government. Pero sir, kayo nung mayor sa Davao, ako wala akong nadinig na ang Davao nagka-problema in terms of waste management. Yeah, well, maybe I employ the right people. Those who were there in the office for a long time, the career, ito mga civil service eligible, tapos they earn the yung merits nila all throughout these years, yung nagkaroon ng mga special studies, sometimes abroad, o dito, what is periodic studies. But unfortunately, the way it is run, funding and all, is not there to sustain it. But even during your term as president, we really did not have any major issue with regards to waste management. In fact, sir, kayo pa nga yung nagsabi doon sa, remember mo, Trixie, yung sa Canada na Ay, yung sinoli natin. yung pinasoli basura. ni Mayor yung, yung basura, di ba? I mean, sir, yung experience with Davao, I think na-translate niya to the national scale. Not all, I'm sad to say. This is not really to pull my own chair, but not everybody has that mindset or the ano nila yung takbo nila sa utak that they must be conscious at all times. So, sir, Ganong Canada, it was pure insult, yeah. but I had to do something about it. Pero dito, sa ordinary course ng governance, yung, kasi in-announce ng Pangulo sa SONA, yung kalinisan sa bagong Pilipinas. So, nakikita natin, given yung assessment ninyo, yung examination ninyo on how the local government works and what it needs, yung pag-nationalize nito, hindi ba the President can just simply state na, okay, let's give the LGUs the power, or at least the barangays, to empower them by funding them so that mayroon sila at that level na sila po yung mag-execute ng mga pollution laws natin. Correct. You know, it does not need a government functionary up there, in this case the President, magsalita pa siya ng gano'n. All he has to do is to order his DILG secretary in a cabinet meeting, do your job, down the line, sabihin mo sa kanila, ito ang gawin. Pag hindi, if you cannot do that, then give me an explanation because I will let somebody do the job for us. So, hindi siya talaga. Yan naman ang Hindi achievement. And I think, Hindi nga. di ba, Trixie, yung ngayon sinasabi natin na this latest SONA, is not really about achievements, but more of yung ano yung dapat ginagawa. And yun yung in-espouse. Pero parang lumalabas na tinatawag niyang achievement, yung ginagawa naman dapat. Na supposedly, the work of government. If I may say, there's no such thing as an achievement In government. Lahat dito yan. sa governance, because governance malawak yan. Peace and order, sanitation, health. All you can see is that we have done this thing and meron kaming produkto na dito. There is no achievement because it is a dynamic thing that does not end. It's an endless cycle. Pagka sinabi mo na-achieve mo, there's more tomorrow Correct. to achieve. So, There's more work to be done. ang life kasi ng buhay ng tao sa mundo keeps on repeating itself, including the problems. You have a day to live and a day to clean up and a day to be,
keep healthy and a day to deal with the problems of pollution and a day. It is a repeating thing which you cannot use the word we have achieved. You can only do that when you die and you look back and say to yourself, "Now I have achieved this thing," or other people would say that during his lifetime, he has achieved this one. So hindi po ito sabihin niyang achieve sa gobyerno. Kasi araw-araw yan, you have to achieve. So ilang achievements yan. So you have done your work for the day. So that's it. Period. Sir, parang it's like washing dishes. Every day kakain ka, maghugas ka ng pinggan pagkatapos nun. So pati itong pagkolekta ng basura, hindi ba kailangan pa bang sabihin ng Pangulo yan na linisin Inutusan yung ko. basura. Mangolekta tayo ng 10 tonelada ng basura because this is already part of the obligations of the... Got it. In addition to which, sir, sinabi pa ng Pangulo, let me jump lang to another one. Sabi niya during the SONA, ipare-review daw na yung EPIRA. EPIRA law, oo. Dahil in-acknowledge niya yung mga issues sa power consumption, sa Mahal kasi electricity. Without acknowledging, sir, na mahal ang kuryente, sinabi niya na binabalikan at binubusisi ang EPIRA. Pero, just as a matter of fact, alam ko na ginawang priority legislation yung pag-review ng EPIRA. And na-prioritize sa 2023 pa. So ngayon, bahagi din ba po ito? Continuing ba ito? Hindi ba, pagdating naman sa batas, ito, you have to get it passed. You review it, and if it needs to be changed, ipapasa natin yung amendments o kayong bagong batas. Actually, ito yung sinasabing wala pang natapos. Because matagal na yung EPIRA law. Hindi pa nga natapos yan. It has not been fully implemented. Yes. Tapos you come up with a new idea again. That is what hindi lang kay Marcos, in fairness to it. Sa akin, yan yung problem that keeps bugging us every day, and we keep on coming up with new ideas how to solve the problem. Or if that ideas are converted into some form of legislation or ordinance, still the problem remains. So what needs to be done is really just do it. Huwag mo nang sabihin kung ano ang gusto mong gawin. Just do it without announcing it. Ganun na lang para let it start. Ako kay Presidente Marcos is I would ask him to sabihin mo sa barangay level, gawin mo trabaho mo. Pag hindi, magpapadala ako ng tao diyan. And daling diyan na lang kayo sa barangay hall, mag-upo buong araw at may yung mga tao na ipapadala ko, yun na ang magtrabaho para sa inyo. Then you go to the municipality and you go to the city and province. Ganon na lang ang sabihin mo, putang inagago kayo pag ayaw ninyong magtrabaho. Sabihin ninyo sa akin kasi magpapadala ako ng tao. Maraming Pilipino dyan sa labas na walang trabaho. So kung ano man na yung subsidy o ibibigay ng national government sa inyo, kunin ko yan, ibibigay ko yan sa mga taong gusto magtrabaho para malinis yung syudad ninyo, para yung syudad ninyo maging yung barangay ninyo maging peaceful. If you cannot deal with the problem with the NPAs or hindi nyo kaya gawin ang yung droga na yan,
putang inang yan that's bugging the life of the Filipino. Dapat sabihin ninyo. Or there will be a time na sabihin ko talaga sa inyo that you are a total failure and I need to do something because I am the president and the buck stops here. Sir, Hanggang dito yung problema. Trixie, nabanggit yung droga. teka, may ano lang ako. Oo, sige. Sorry, tinamaan ako ng isang malaking wave ng nostalgia, sir. Na-miss ko lang. Na-miss ko lang yung mga cabinet meetings niyo na naka-televise. Tapos naririnig namin yung mga Oo, ganyan. di ba? Yung mga ganong Nakakamiss order. Call to order. Sorry, interruption. Sorry. Pero nabanggit nga droga. Yes. So, ano And, sabi ni Pangulo doon? Alam mo, pinagmamalasar kasi- yung droga. Let me Yung drug war. interrupt you for bastos man pakinggan, undignified man for a president to do it. Pero ang kapital mo dyan, putang ina lang. Putang ina ninyo, nagtatrabaho ba kayo? Putang ina ninyo, pag hindi ninyo sabi, mga putang ina kayo, sabihin ninyo, kasi magdala ako ng tao o maipapalit ako sa inyo. Mga putang ina kayo. Yan. Tapos ang istorya. Kung wala kang putang ina, magtrabaho kayo dyan, sabihin mo naman ng presidente, magtrabaho lang kayo dyan. Talagang mapapatrabaho. We bide our time. Kapag sabihin mo, si presidente kanina nagpatawag ng sa Malacanang. Pinutang ina kami. Sabi niya, putang ina kayo, mga cabinet members, kung hindi niyo kaya, mga putang ina kayo, sabihin ninyo. Kasi maraming executive dyan, graduate ng anong mga university. Puro bright yan. Putang ina, papalitan ko kayo, mga putang ina kayo. Yan ang kapital mo. Pag hindi ka marunong mga undignified nga, hindi maganda pakinggan, not suited for a president. But if you want problem solved, putang ina, gawain mo itong style na ito kasi alam nila pag putang ina kayo, galit ka. Alam mo, May baon hindi, tama Trixie Kasi, sir, yung binanggit niya kasi yung drug war, ang ganda ng sinabi na kesyo, maraming yung drug bust na 44 billion, tapos may 400 na hinuli, 6,000 na high value target, 440 na government employee. Pero sir, pagtanungin mo ang ordinaryong mamamayan ngayon, bumalik yung takot. Bumalik ang mga krimen sa kalsada. And alam naman natin na ang droga ang nagtutulak niyan sa krimen. So parang yung hindi nagtutugma sir yung SONA sa talagang nararamdaman ng taong bayan. Which yun ang naramdaman natin nung panahon mo sir bilang Pangulo. You know, it's not how much or how many sacks. Hindi yan ang pag-usapan ng droga because droga is being manufactured everywhere. There's money in it and you can only deal with it in one part of the country. We do not have the resources. So, plus the imported ones that would be, thrown along itong coastal areas. Pipick upin niya ng mga pambot or mga lancha na kukunin. Manufactured, alam na niyo kung saan. It's money. It could either be tayo ang nagmamufacture, itatapo rin natin sa kanila. It's a so many avenues of making money and everybody is doing into it because there is not enough legitimate masabi mong hard-earned money na with the population growing wild
hindi mo lahat mabigyan ng trabaho. Not only in the Philippines, but in other areas. Yes. So, this thing becomes a problem. Meron siyang binanggit, sir. Well, hindi binanggit yung napansin niya. Binanggit niya yung drug war. Pero, wala siyang mention dun sa rising crime statistics. Yes. Or consequently, wala din banggit na bumababa ang krimen. Hindi, binanggit naman niya. Pero parang in passing na parang Well, walang puro impact. motherhood statements eh. Motherhood Yun nga, niya. di ba, na kesyo yung drug war niya. Actually, parang may pasaring pa nga sa previous administration. Extermination is not one of the, It's not an option. is never one of them option. Well, Dahil he described it as his bloodless drug war. alam mo kasi, I do not blame Mr. Marcos. He is a believer of sa Diyos. Ako, niniwala ako sa Diyos, pero kung sinasabi ko sa Diyos, hindi mo nasulbad ito, I will do it my own way. If you cannot, by the grace of God, hindi mo ma-stop itong senseless killing of innocent civilians, yung they are being pulled up, they slaughtered, and if you cannot give instant justice, of course may gobyerno tayo, but tanungin ko na lang sa Diyos, how efficient is the government of America? How many innocent civilians in America or in Europe are killed by senseless terrorists? Alam mo, ako ang tingin ko, I take it personal. Even as president, may namatay tao dyan sa pinakalayong barangay. Kung mag-abot sa akin that he was just killed simply by cruelty o talagang pinatay na walang karason-rason, I would take it personal. At kung malaman ko yan, sabihin ko talaga doon sa mga pulis, nakikinig yung mga pulis, putang ina ninyo, you solve that problem or I will solve the problem for you. And I will deal with you after I shall have solved the problem. Meaning to say, kung inutil ka lang naman dyan, putang ina, wala ka lang, kasaya ng bayad ng kalakihan ng sweldo ninyo. Pero ako naman, pagka sa trabaho, basta in the performance of duty, wala kayong sa panahon ko talagang nagkakaputi ako. Mark, nabanggit mo maraming motherhood statements. Meron akong babasahin. Yes. Sabi niya, a substantial number of investment pledges have already commenced operation with many more at various stages of development. Pledges. May naaamoy ka na dyan. Sa bilang natin, bukod sa malaking kita para sa bansa, makakalikha ang mga ito ng mahigit 200,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Tumigil siya dyan. Isang paragraph lang po ito, sir, na parang meron lang siya, mabanggit lang yung investment pledges o yung kasi ito po yung rational or justification sa karamihan ng kanyang mga foreign Mga trips. biyahe. Oo. Alam mo, Sir, Mr. President, parehawan tayong presidente. Ang ilagay lang natin sa, just to remind you, and your cabinet, is that once you embark or think of something na may gusto kang plano, dapat mag-isip ka talaga na may makukunan ka, na makuha mo yung buong amount na hindi mo kunin sa installments. Kasi pag nag-bog down yan, yung takbo ng proyekto mo, pag nag-bog down ang financing mo hanggang dyan yan, so many incomplete projects all over the country. Yung daan hanggang dyan lang, walang simento,
Sa appropriations na doon yun, sabihin, hindi kaya sir, you cannot reach 1 kilometer kung isiminto mo. So, hanggang 5 metro ka lang dyan. So, I believe, nasa pagkasinabi ng district engineer, naniniwala ako sa kanila. I always assume good faith kasi recorded naman. So, makikita mo, kung hindi ayaw mo maniwala, di pupuntahan mo doon. Tapos magtanong ka ng ibang engineer, magkano ang gastos mo dito? So, very easy really to find out. But ang problema kasi yung funding, 35 billion. Pagkatapos, a few years later, anong project ito? Sir, hindi na kompleto. So, saan napunta yung 35 billion? Sir, naubos na, wala na eh, nakulang talaga. So, saan nagkulang? Nagkulang ang pera kasi malalim yung bulsa mo? O nagkulang talaga sa, because, you know, the prices, alam mo sa buhay na ito, in fairness to everybody, engineers, construction, every day may dagdag talaga yan. Every day may dagdag talaga yan, piso o 30 centavos, 50 centavos. But they accumulate by the year and malaki yan. So talaga nakukulang ang pera. Yung estimate mo talaga, kailangan pag itong proyekto na ito to be completed in 3 years, ang appropriation mo talaga must be good for 3 years. Lagyan mo ng additional na 2 years para gawain mong 5 years. Tutang ko kung ang stricto lang naman ang ano, makikita mo naman ang takbo ng trabaho. It's just a question of itong sa audit. Makikita mo naman eh. And a clause of provision of yung department concerned, highways o itong DINA, makikita naman niya eh. At bigyan kita ng good for 5 million. Ito na yung to cover up for the increases of cost. Yes. Kasi kung i-estimate ko lang ngayon, ang semento, I peg the project study kasi bukas iba na ang presyo eh. So, gawain mo na lang good for 5 years. Yung 2 years na yan, para na yan sa ano. So, in fairness to the engineers and to the constructors, construction company, yun yung nangyari. Hindi naman lahat. Yung iba talagang hausyaw. It's for government to distinguish which is the falsehood and the truth. Kaya itong dito, pagka may falsehood, the persons behind it must be held accountable. At no mercy. Sir, nabanggit nyo nga yung mga projects and actually, inaantay ko doon sa SONA na banggitin nga ang mga infrastructure projects. Kung ano ba yung ipepresenta nitong administration na yung pwede lang masabing sila. Di ba may build better Pero more? binanggit kasi doon yung Metro Manila Subway, yung LRT extension, yung Luzon Spine, which if tignan po natin, hindi naman po sila ang nag-umpisa. Actually, inumpisahan niyan, sir, yung subway, time niya yan. Yung LRT extension, ako, tandang-tanda ko yan dahil very active ako noon na binabantayan yung mga big ticket na infrastructure projects na yan. So, yun na naman yung sinasabi natin, Trixie, na yung SONA na supposed to be accomplishment, it's like, tinuloy lang yung dati na ngayon sinasabing ginagawa nila. Ang magandang, if you are a courteous person, ako ang gano'n eh. Ito, inumpisan ito ng predecessor ko. Ito yung natapos. Correct. Tapos ito yung dinagdag ko. Kulang pa rin. Yes. Wala na tayong pera. Pero hanggang dito lang tayo. Kasi hindi natin kaya. Kasi yan, hindi lang ito ang problema ko.
So the next president might be able to finish the project. Yeah. And the credit kung saan yung who was playing the ball game at the end of the game, ibigay mo sa kanya. Wala nang problema. Sabi mo, oh, I have completed this project. Eh siya, he has completed the project. Hindi naman siya, I did not, I completed this project from start to finish. Ganun lang sa gobyerno. Wala naman. Para sa akin, okay lang yan. And you're entitled to it because at that time when it is ripe for harvest, ikaw ang nandyan. So, claim the credit. And it is yours. Tama yun, di ba? So, we have had our days also. At the very least, at the very least, kung yung naiwan na project, bigyan mo ng sarili mong timeline na, or bibigyan mo ng improvement doon sa timeline mo na patatapos natin to, yung inumpisahan. Ito yung inumpisahan ni Benigno Aquino noon. Haba nito eh. Yes. It took us so many years because ang haba nito. Ngayon, interspersed with so many presidents in between far and wide. So, ito yung tinapos ko na. But ito yung project ng gobyerno. Ibigay natin yung glory sa taong bayan kasi pera nila yan. Kami yung nandoon, Trabaho. bayad kami. Yun. Correct. Napansin mo, may madali pansinin, sir, yung mga nasabi niya eh. Pero mas kapansin-pansin yung mga hindi niya Yung mga hindi nasabi. Halimbawa, Yung mga nilinya dapat, pero wala. yung hinihintay natin. Halimbawa, sir, meron siyang, ginawa, sinabatas naman, Maharlika Investment Fund. Okay. Naisabatas yan last year pa. So, medyo ambitious ito kasi this is an investment fund, papalakihin nila yung pera at ang popondohin daw dapat nito ay mga infra natin. Kasi sabi ni Presidente, mahal talaga ang infra. I think we all agree with that. Mahal talaga yun. So, kailangan meron tayong pagkukuhaan para rin hindi nangyayari yung nabibitin yung mga proyekto. So, for me, ambitious, pero kahit paano, meron naman siyang puntirya, di ba? It's a good cause. Unfortunately, napasa yung batas, dun sa batas, mayroong seed money na manggagaling from the Land Bank of the Philippines as well as GIF. DBP, Development Bank. I think 50 billion each. So as soon as the law came into effect, nilipat na nila yung pondo na yon. Ngayon naka 1 year na po. Ang bukod tangi, of course, hindi pinanggit ng Presidente ito, ang bukod tanging narinig nating achievement sila, sir, nakagawa sila ng logo. So, hindi ako nagbibiro. Sana nagbibiro ako. Pero nagawa din nila pala ng pillars of investment. Sa estimate ko, new projects, 6 years ago, billion project. Mabutit na lang, okay, lagay natin, I'll forget 5 billion project. Ako, Presidente, 6 years, maybe about 30. Pag sige ka magmura dyan, 40. Tapos next administration, 41 na lang hanggang 42. Kasi nawala na. Wala na. Naubos na. Ganun. Ganun. Kaya ako, wary ako sa paggobyerno. Mas mabuti pa itong opisina na ito, one big office, maraming computer, tapos maraming researcher, tapos lahat ng buong mundo magsali, magbibing ka na lang, huwag kang kumuha ng lowest bid kasi pag ni lowest bid, babarating ka niya.
doon ka magkuha dito sa about 100% dito in its totality na mag-participate. Dito ka magkuha sa mga 40 ganun. Kasi huwag ka masyadong ambisyoso dyan sa pababa. Kalang pababa, bagsak talaga yan. Kasi magbibid yan. Itong mga bidder, magbibid yan. Oh, ito yung amin. Yan. Lowest bid. Ganun ba? Tatapusin namin yan ilan ang mahiram natin? Ilan ba yung ayusin ba? Ilan ba yung Korean? Ilan ba yung hiramin natin to pinan? Putang ina. Paglabas-labas na. Tatapusin namin yan 3 years. Kung matapos man ng 3 years, pagdaang ng bagyo, wala na. O kung matapos man, hindi 3 years. Mga 6 years. O tapos na yung project. But in the meantime, along the way, yung funding hanggang from yung original would only be good for 5 years. Hindi na matataposan. Without an additional funding, wala na talaga. Yan ang karamihan sa gobyerno. Kaya pala siguro hindi binanggit ni Pangulo kung ilang metro yung inusad ng subway. Kasi Sinabi naman na malalim na yung hukay. Sinabi naman malalim na daw yung nahukay nila. pero Ano pa ba yung hindi, nagbanggit siya ng railway system. Sabi niya parang may railway renaissance. Oo, Ayun. sinabi niya yun. So, nabanggit nga dyan yung subway. So, umusad na daw ng ilang metro. Ayun, no? Loud significant accomplishments in its tunneling works. Sa puntong ito, katumbas na ng 3 hanggang 6 na palapag ang lalim ng nahukay. At tuloy-tuloy na umuusad sa susunod na estasyon. So, notable, sir, walang binanggit kung ganong kalayo pumunta. Nabanggit yung lalim. So, Hindi yan eh. Gaano kalayo na ang natapos mo? Hindi tayo we're not digging for a treasure. Tsaka kung matatapos ba sa administrasyon mo, kung mabubuksan ba yan o ma-ooperate ba yan? So, hindi treasure hunting ito. Ano naman? Alam mo, ang nakakalungkot dyan, binanggit yung Bicol, binanggit yung North-South, pero meron kasi isang big ticket project nun sa panahon ni PRD na yung Mindanao Railway. Wala dyan. Yeah, Mr. President, do not feel insulted. Do not feel about it. Lahat tayong dumaang sa presidente sa itong Republika ng Pilipinas may kasalanan. Itong mga ganito. Maganda tayo sa announcement. Iyang railway na hanggang Bicol, hanggang Sus Mariusep. Magbili ka na lang dyan sa Toyland ng train na maliit, mas gagana pa yung mas mabilis aabot yun, sir. hindi pa ikutin mo lang dyan sa mag-imagine ka na lang muna hanggang sa panahon na Pero sir, seriously, yung Mindanao Rail, sir, nung umalis kayo sa opisina, ready for ano na yan, parang contract Yes, signing na oo. lang po ang kulang. Natapos And, na groundbreaking yun kasi ang Mindanao has been ready for a railway for decades na. Meron talaga siyang daanan, meron siyang na-prepare na yun. Nakalatag na, Panahon oo. pa yata ni Marcos Sr. Meron ng right of way yun, meron ng kasi may daanan. anong natin is may awarding na ba? Wala pa sir. Doon talaga problema. Kaya- Yun. Ayun. Yun. Yun.
Pero, doon ano, kaya hindi Kaya hindi pa nabanggit. kaya parang namatay siya, na-shelve siya. Pero sayang because Sayang. ang ambition is makover ng rails ang buong bansa. Hindi, tsaka sayang dahil tumakbo na yung 2 taon niya. Oo nga, no? Oo. 2 taon Pero na. matagal-tagal pa naman. I hope that makaumpisa lang naman tayo siguro, Mr. President, where would be the terminal be located? Ito yung sir, Tagum, ano to Digos. Oo, Tagum to Digo. Tagum to Digos. From Yung start ng Tagum, the next municipality is Panabo. Then Panabo, you have the Davao City. Malawak itong Davao City. Ha? Yes, Yes, sir. malaki yan. The biggest Pinakamalaki. city, Of Santa Cruz. A little over, I would say. Baka abutan ito ng mabutan ito ng ano, ng Naalala ko, sir, nung the time. resurrection of Christ. Sir, naalala ko kasi nung time nyo, nung lagi kong kausap si Secretary Artogade, kung natuloy itong Mindanao Railway, it will be the biggest infrastructure project Yes, of the country. Malaki. May eclipse niya yung subway. Subway is 800 billion. correct. Yung Metro Manila subway. At that time, nung inano yung subway, that was the biggest. Pero nung kinoconceptualize ngayong Mindanao Railway, sinasabi nga na kung yan may execute, it will be the biggest. And it's long overdue. Oo, dapat nga isa sa unod. Mindanao should have its Okay, you want it done, maybe a little bit expensive. Kung wala Pilipino ang bidding, diretso mo na. Ikaw, see ito or Mitsubishi, you can build it. I will pay it in 25 years on ganitong installment. So you start. Yes. So, it can Willing be naman, done. I think willing naman yung mga partners natin like Japan and China. Oo. China. Sir, ang China, ang Indonesia ngayon may high-speed railway na. Oo. Gumagana na. China has always been very interested in helping us. But alam mo, yung geopolitical atmosphere, lalo na sa itaas, ilan lang daw dumadaan diyang presidente na ano. Kasi mahalata ang sa Amerikano talaga. If you are for China, then they would say that you are anti-American. Yes. Hindi nila matanggap yung neutral ka. So yan ang mahirap na ano. So Parang bipolar. big stakes. Amerika walang maitulong na ganun. America does not have the money to fund it. Wala. It's only China or Japan. Pero sila na lang, ibigay mo sa kanila, then bayaran natin ng ilang taon. So I think, sir, yung Mindanao Railway, ready na yata ang Chinese funding nun eh. Nung, Yes, it nung was, time ni Secretary Togade. So, yun nga, dun na, no? Missed opportunity na. yun, dapat kasi rin napag-usapan na yan even before. Sana di yung negotiation stage, yung shadow government mo, may mga proposals na para mapag-aralan na once pag nakaupo ka dyan, if you're a shadow government, tapos naupo ka na, maumpisa na kaagad so that at least kalahati. You mean by in transition team? Parang gano'n. Okay, sige po. Tama. I get it. Yung sa bago kayo uupo, yung transition Yes, team, may oo. kausap na sila. Para yung continuity. So, that is why you should separate really the economic sector
from the political side. Dapat itong presidente huwag makialam sa projects dito. Dito, ilagay mo lang lahat yung mga bright nating mga anak. Mamili ka lang yan. Sa lahat, maraming eskwelahan yan. Maraming bright nating mga anak. Ilagay mo lang dyan yan sila lahat. Dito yung mga politiko, dito lang yan sila. Huwag silang makialam dito sa yung economic plan talaga. Yung long range plan, huwag pakialaman ng presidente yan. Yun ang dapat. Sa totoo lang, sir, isa sa mga factor ng panalo ng napakalaking mandate na binigay ng taong bayan kay President Bongbong Marcos is because yung pangako niya na continuity. Oo. Na sabi niya na itutuloy ko yung mga nasimulang proyekto ng Duterte administration. So, yun yung yun yung dahilan kung ba't siya nanalo at malaki ang binigay na tiwala ng taong bayan. Sumabog kasi yung transformer along the way. Naputol. Saan banda? Saan banda? Ewan ko. By agreement lang, meron kayo, meron kami. So doon ka daw akong nagawa.